Magandang umaga po mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus. Kumusta na po tayong lahat? Dalangin ko po na nasa maayos tayong kalagayan at lubos na pinagpapala. Kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Huwebes na naman po, kaya hali po kayo, salo-salo po tayo sa pagtanggap ng salita ng Diyos upang hindi lamang po ang ating katawan ang malakas at malusog, sa halip po lalo't higit ang ating espiritual na aspeto. Dito lamang po sa Si Jesus ay kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Ring Christmas bells, ring them loud with a message bringing peace on the earth, tidings of good cheer. Come carolers, come and join with the angels singing joy to the world. Christmas time is here again. Gather around and listen. You'll hear the sound of angels filling the sky, telling everyone Christmas time is here. Christmas bells ring them loud with a message bringing peace on the earth, tidings of good cheer. Come carolers, come and join with the angels singing joy to the world. Christmas time is here again. Those who are hearts and strangers in lots of fun together, sharing the joy Emmanuel. Go tell the world He has come to dwell. The time is here. With one voice, let the world rejoice. Ring the bells, oh ring the bells of Christmas. Christmas time, Christmas. Ring the bells, oh ring the bells of Christmas. Christmas time is Christmas bells, ring them loud with a message bringing peace on the earth, tidings of good cheer. Come carolers, come and join with the angels singing joy to the world. Christmas time is here. Jesus bells ring them loud with a message bringing peace on the earth, tidings of good cheer. Come carolers, come and join with the angels singing joy to the world. Christmas time is here again. Amen! Christmas time na naman po. Masaya po ang atmosphere. Nadarama na po ba natin? Papalapit na po ang araw ng Kapaskuhan? Naranasan na po ba nating makatanggap ng good news? Sabi po sa Kawikaan, chapter 15, verse 30, ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan at ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang mabuting balita po ay hindi natin mako-contain sa ating sarili. At ang mabuting balita po, bine-verify po natin.
At lubos po ang ating kaligayahan kapag na-confirm na natin. Ganun po ang naranasan ng mga pastol ng gabing malaman nilang isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Isang gabing tahimik na akala ng mga pastol na katulad din ito ng pangkaraniwang gabi. Ito po ay naging isang gabi ng selebrasyon sapagkat nakatanggap sila ng magandang balita mula sa anghel. Basahin po natin ang ating teksto na matatagpuan sa Lucas chapter 2 verses 8 to 20. Ang mga pastol at ang mga anghel. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban." Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinilita sa atin ng Panginoon." Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ginamit ng Panginoon ang anghel. Nagdulot ng kapayapaan, kagalakan at pagpupuri sa Diyos ang kanyang ibinalita, na naging dahilan upang matagpuan ng mga pastol ang tagapagligtas. Nawa po, idalangin din natin na gamitin din ng Panginoon ang ating mga labi at buhay sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan upang hindi lamang mamangha ang makakarinig sa halip masumpungan nila ang tagapagligtas. Magdulot ito ng kapayapaan at kaligtasan. Tulungan tayo ng Panginoon. Mabantayan ang bawat lumalabas sa ating mga labi. Ito po ba'y nagdudulot ng kapayapaan, kagalakan, pagpupuri at kaligtasan sa mga taong inilalapit sa atin ng Panginoon? Maging mabilis po nawa tayo sa pagpapahayag ng balita ng kaligtasan. Tayo po ay sama-samang manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aral na aming narinig, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nawa, Panginoon, na ang aming mga buhay, ang aming mga labi ang mamutawi lamang, Panginoon, ang magdudulot ng kagalakan, kapayapaan, kaligtasan, Panginoon, sa lahat ng makakarinig, Panginoon, ng bawat sasambitin ng aming mga bibig. Patawarin niyo po kami sa mga sandaling hindi nakalulugod sa iyo ang lumalabas sa aming mga bibig. Hindi kami nakapagbibigay papuri, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, dahil kahit na may mga nasasayang kaming pagkakataon, palagi niyo pa rin kaming binibigyan ng marami pang pagkakataon, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tulungan po ninyo kami sa aming mga kahinaan. Sa sandaling ito, nilalapit namin ang mga may suliranin, Panginoon. Nawa ang kapayapaan ang maramdaman nila, ang pagtitiwala nila ng buong buo sa inyo, Panginoon. Ang mga nalulungkot, Panginoon, nawa ang kagalakan ang ipalit ninyo, Panginoon, sa kanilang kalungkutan. Yakapin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang kawalan, sa kanilang kalungkutan. Lord, dinadalangin namin ang mga naghahanap ng trabaho, kayo po, Panginoon, ang magkaloob nito. Ang mga walang pagkain sa hapag, kayo po ang magkaloob
ng kanilang pagsasalu-saluhan. Ang mga nasa banig ng karamdaman, muli ibangon niyo po sila, Panginoon, mula, Panginoon, sa karamdamang ito. Nawa, Panginoon, maranasan nila ang kagalingang nagmumula sa iyo. Ang aming bansa, pagpalain niyo po ang aming mga leaders. Tulungan niyo po sila sa kanilang pangunguna sa aming bansa. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang kaguluhan sa iba't ibang bansa, Panginoon. Nawa, mahilom na po, Panginoon, ang mga alitan, Panginoon, sa pagitan nila. Nawa, ang pag-ibig, ang malasakit, ang maranasan ng bawat isa. Ikaw nawa ang maghari, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At sa sandaling ito, dinadalangin namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan. Puspusin niyo po sila ng kagalakan at pagpapala. Gayon din po, Panginoon, ang nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain niyo po ng matatamis na pagsasama ang kanilang pagsasama, Panginoon, ang buhay ng mga mag-asawang ito. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling at dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, happy birthday sa mga nagdiriwang ng kaarawan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Magandang umaga po sa ating lahat. Deaconess Abby po, nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. See you again next Thursday. God bless po!